Hi kids! Welcome to Teacher Beth Class TV. Ngayon ay ating tatalakayin ang ikalawang bahagi ng ating paksang pamamaraan ng pakikipagkapwa at pakikibahagi sa komunidad. Sa araling ito, ating tatalakayin ang iba't ibang paraan ng pagtutulungan ng mga kasapi ng komunidad sa pagbibigay solusyon sa mga problema. Handa ka na ba? Ang komunidad ay binubuo ng mga taong nagtutulungan para sa maayos, ligtas at masaganang pamumuhay. Hindi lamang ang pamahalaan ang may tungkulin sa pag-unlad ng komunidad. Mahalaga rin ang aktibong pakikilahok ng bawat mamamayan. Gaya nga ng aking sinabi, sa araling ito ay ating pag-aaralan ang iba't ibang paraan ng pagtutulungan ng mga kasapi ng komunidad upang malutas ang mga problema. Mga paraan ng pagtutulungan sa komunidad. Pagdalo sa pulong o meeting. Ang pagdalo sa pulong ay mahalagang paraan ng pakikilahok. Mabuting simulan ito sa pagdalo at pakikisali sa usapan sa pulong. Nagiging mas malinaw ang problema kung lahat ay nakikilahok. Naibabahagi rin ng bawat isa ang kanilang ideya at karanasan. Nakapagbibigay din ng mga suwestyon para sa solusyon at nagkakaroon ng pagkakaisa sa pagpapasya. Ating tandaan, kapag lahat ay nakikibahagi, mas madaling malutas ang suliranin sa komunidad. Paghahati-hati ng mga gawain. Mas nagiging maayos ang trabaho kapag may organisadong paghahati ng gawain. Maaaring bumuo ng pangkat para tumutok sa isang problema. Halimbawa, isang grupo para sa tamang pagtatapon at paghihiwalay ng basura. Isang grupo naman para sa pagtingin sa mga gumagalang hayop at isang grupo rin para sa kalinisan ng kapaligiran. Sa pamamagitan ng pagtutok ng bawat grupo sa isang gawain, mas mabilis at maayos ang solusyon. Pagbibigay ng panahon at kaalaman. Ang oras ay mahalaga. Ang maibabahaging kaalaman ng mga kasapi sa komunidad ay mabuti para maisagawa ng maayos at mabilis ang isang gawain. Maaaring magboluntaryo sa clean-up drive, magturo ng wastong paghahanda sa kalamidad, at magsanay sa gawaing pangkabuhayan. Kapag nagbahagi ng oras at kaalaman, nagiging mas epektibo at mabilis ang pagsasagawa ng mga gawain. Pagbibigay ng tulong. Hindi lang oras ang pwede nating ibigay. Pwede tayo magbigay ng kahit na anong bagay na makakayanan gaya ng pera, pagkain, gamot, gamit o damit para sa mga taong nangangailangan. Maaari ding sumali sa mga share a gift sa pamayanan. Sa ganitong paraan natutulungan ang mga nangangailangan at nagiging matagumpay ang pagtutulungan. Mga epekto ng pakikilahok sa mga gawain ng komunidad. Malaki ang papel ng pamahalaan sa pag-unlad ng bansa. Ngunit hindi ito magiging matagumpay kung walang pakikisa ng mamamayan. Kung kaya naman, mahalaga ang pakikilahok sapagkat nakatutulong ito sa pag-unlad ng komunidad. Nagiging kapaki-pakinabang at produktibo ang mga tao. Tumitibay rin ang samahan at pagkakaisa. At mas nagiging matagumpay ang mga programa ng pamahalaan. Ang mga programa ng pamahalaan ay para sa kabutihan ng mamamayan, kaya mahalaga ang pakikisali sa mga proyekto at gawaing pansibiko. Mga gawaing pinagtutulungan sa komunidad. Narito ang ilang gawaing pinagtutulungan ng mga kasapi ng komunidad para sa ikabubuti ng pamumuhay. Kalinisan at kaayusan para sa magandang kinabukasan. Halimbawa, malinis na daan, ligtas na katubigan, maayos na parke at iba pa. Mga programa para sa kalusugan, ating alagaan ng katawan at isipan, gaya ng pagkakaroon ng medical mission,
pag-eehersisyo, at nutrisyon at edukasyon. Pagsasanay sa gawaing pangkabuhayan para sa sariling pag-unlad. Halimbawa ng mga pangkabuhayang ito ay ang paggawa ng tinapay, pananahi at pagbuborda at paggawa ng iba't ibang produkto. Paghahanda sa kalamidad upang lahat ay ligtas at handa. Halimbawa, ang pagsasagawa ng community drills, paghahanda ng mga emergency kits, at ang pag-aaral ng mga evacuation routes. Paggalang sa senior citizens. Igalang at alagaan ang ating mga nakatatanda. Pagbibigay galang, pag-unawa at pagsuporta sa kanila. At suporta sa PWDs. Sama-sama sa pagkakapantay-pantay. Halimbawa, mga accessible facilities, inclusive communication at community assistance. Muli, may iba't ibang paraan ng pagtutulungan ng mga kasapi ng komunidad tulad ng pagdalo sa pulong, paghahati-hati ng mga gawain, pagbibigay ng panahon at kaalaman, at pagbibigay ng tulong. Maganda at mabuti ang epekto ng pakikilahok ng mga mamamayan sa mga gawain ng komunidad. Uunlad ang bansa kung makikilahok ang lahat sa mga proyekto at programa ng pamahalaan. Kilalanin ang tinutukoy ng bawat pahayag. Maaari mo ring isulat ang iyong mga sagot sa iyong kwaderno. Ano ang unang hakbang upang malinaw na malaman ang problema sa komunidad? A. Paglilinis. B. Pagdalo sa pulong. C. Pagbibigay ng donasyon. Ang tamang sagot ay B. Pagdalo sa pulong. Ano ang layunin ng paghahati-hati ng gawain? A. Para may away. B. Para may leader lang. C. Para maging maayos at mabilis ang trabaho. Ito ay C. Para maging maayos at mabilis ang trabaho. Ano ang maaaring ibahagi bukod sa pera? A. Galit. B. Reklamo. C. Oras at kaalaman. Ito ay C. Oras at kaalaman. Ano ang tawag sa kusang pagtulong ng walang bayad? A. Voluntaryo. B. Negosyo. C. Utos. Ito ay A. Voluntaryo. Sino ang dapat makilahok sa mga gawain ng komunidad? A. Mga bata lang. B. Lahat ng mamamayan. C. Mga walang ginagawa lang. Ang tamang sagot ay B. Lahat ng mamamayan. Ano ang naibibigay ng pulong sa mga kasapi? A. Ideya at suhestyon. B. Pagkain. C. Parusa. Ito ay A. Ideya at suhestyon. Ano ang nagiging resulta ng pagtutulungan? A. Kaguluhan. B. Kaunlaran. C. Away. Ito ay B. Kaunlaran. Ano ang halimbawa ng tulong sa nangangailangan? A. Panunukso. B. Pagbato ng basura. C. Pagbibigay ng pagkain. Ang tamang sagot ay C. Pagbibigay ng pagkain. Ang mga programa ng pamahalaan ay para kanino? A. Sa dayuhan. B. Sa mamamayan. C. Sa mayayaman lang. Ito ay B. Sa mamamayan. Ano ang tawag sa pakikisali sa proyekto ng komunidad? A. Pakikilahok. B. Pagtakas. C. Pagtanggi. Ito ay A. Pakikilahok. May pagpupulong tungkol sa baha sa inyong barangay. Ano ang tamang gawin? A. Matulog. B. Manatili sa bahay. C. Dumalo at makinig.
Ito ay C. Dumalo at makinig. May clean-up drive sa inyong lugar. Ano ang dapat mong gawin? A. Manood lang. B. Sumali sa paglilinis. C. Magkalat. Ito ay B. Sumali sa paglilinis. May grupong nakaata sa paghihiwalay ng basura. Ano ang dapat mong gawin? A. Makisama sa grupo. B. Huwag pansinin. C. Guluhin sila. Ito ay A. Makisama sa grupo. May batang nangangailangan ng damit matapos ang bagyo. Ano ang maaari mong gawin? A. Magbigay ng damit. B. Tumawa. C. Itago ang damit. Ito ay A. Magbigay ng damit. Walang gustong maging leader sa gawain. Ano ang dapat gawin? A. Mag-away para may magboluntaryong leader. B. Magtulungan at magtalaga. C. Umuwi na lamang. Ang tamang sagot ay B. Magtulungan at magtalaga. May seminar tungkol sa paghahanda sa sakuna sa inyong barangay. Ano ang magandang gawin? A. Makinig at matuto. B. Mang-istorbo. C. Umalis at lumipat na lang ng barangay. Ang tamang sagot ay A. Makinig at matuto. Nakakita ka ng gumagalang aso na maaaring makakagat. Ano ang dapat gawin? A. I-report sa barangay. B. Pabayaan na lang. C. Hindi ka na lang lalabas ng bahay. Ito ay A. I-report sa barangay. May programang pamahalaan para sa kalusugan. Ano ang dapat mong gawin? A. Iwasan. B. Makilahok. C. Hindi ka makikialam. Ito ay B. Makilahok. Ang kapitbahay mo ay matanda at nangangailangan ng tulong sa pagdala ng gamit. Ano ang gagawin mo? A. Tutulungan siya. B. Dedma ka lang. C. Pagtawanan. Ang tamang sagot ay A. Tutulungan siya. Lahat ay nagtutulungan sa proyekto ng barangay. Ano ang magiging resulta? A. Uunlad ang komunidad. B. Masisira ang lugar. C. Magkakagulo. Ang tamang sagot ay A. Uunlad ang komunidad. Thank you for joining me. Let's learn, play, and grow together. Teacher Beth Class TV. Subscribe, like, and share. Thank you.